Kinokonsidera ng Makabayan Bloc ang pagsasampa ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay dahil umano sa death threats nito laban sa miyembro ng Makabayan Bloc, partikular na kay ACT Party List Representative Franz Castro. Kinondena ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang mga naging pahayag ng dating Presidenteng Duterte na target ng intelligence funds ang kanilang grupo. Ang Makabayan Bloc ang kumukwestiyon sa confidential funds ng anak nitong si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Brosas, hindi ito papatahimik ng intimidasyon at pagbabanta at pinag-iisipan na ng Makabayan Bloc ang pagsasampa ng legal na aksyon. Huwag na kayo mag-isip, wala naman kayo mga isip. Gawin nyo na lang. Hindi, basta ganito muna gawin ninyo, ha? Arlene Brosas, itanong nyo muna kay Romualdez. Sigurado naman ako, kayo, nag-aantay kayo ng, ng basbas niya, kung titirahin ba si Pangulong Duterte o hindi. Tanong nyo muna kay Romualdez. Kasi naging tuta na kayo ni Romualdez ngayon, eh. Diba? Alam mo, nakakaano nga, eh. Actually, hindi pala nakakalungkot, nakakatawa nga, eh. Kasi sila yung sumisigaw na, tuta ng Amerikano, tuta ng China, ganun sila. Pero sila, tuta ng baboy. Ay, sorry, tuta ng baboy. Banat ba, mga bibig mo. Tuta ng sa dating punong ehekutibo. Kaya kawa ko sa iyo, Madam Brosas, wag na kayo mag-isip dahil wala naman kayo isip. Ha? Hindi nyo naman matarok yung mga ganyang bagay. Tanungin nyo na lang si Romualdez. Tanungin nyo siya kung dapat bang sambahan si Pangulong Duterte dahil napikon siya sa pagbuking sa kanya na tatakbo siyang presidente, ha? Pagka meron ng basbas ni Romualdez, doon na lang kayo sumunod. Naman sunod-sunuran naman kay Romualdez, eh. Diba? Ayun lang naman yan, nang magkaalaman na kasi sa totoo lang, na yung paulit-ulit yung andaldal nyo. Ewan ko ba, alam mo meron kasing, eto mga kababayan, may 3 na lang. I think correct me if I'm wrong, 3 na lang na party list ng mga makakaliwa ang naandyan sa sa Kamara. Actually, humina sila nung panahon ni Pangulong Duterte. All throughout the election, 2019 and 2022, bumagsak talaga ang mga Makabayan Bloc. Hindi na nga sila block, eh. Makabayan trio na sila, eh. Hindi na sila papasang K-pop. Kasi ang K-pop usually 4, eh. 3 na lang sila, Tito Vic and Joey na lang sila. So, umihina talaga ito Makabayan Bloc. Kaya lang ngayon, mukhang pinalalakas ni Romualdez. Diba? So, Romualdez, pag yan, nadagdagan sa 2025 na makapasok ng party list ng mga makakaliwa, alam mo na. Sigurado kung may basbas mo yan, diba? Kaya mga kababayan, kung ayaw nyo pang manatili itong Makabayan Bloc na ito dyan, kasi wala namang ginawang kabutihan yan. Alam mo yung Makabayan Bloc kasi ang pinaka-hipokrito sa lahat ng hipokrito. Yan ang totoo. Walang biro, Ito Makabayan Bloc ang pinaka-hipokrito sa lahat. Ang galing po muna niyan, korupsyon, bla bla bla. Feeling nagmamalinis, pero kailan nyo nakitang naglabas yan ng ginagastos ng opisina nila? Nakita nyo ba silang naglabas ng magkano ang ginastos ng kanilang opisina? Kung saan sila, tingnan ninyo, hindi naglalabas yung mga yan. Wala hong nilalabas yung mga yan. Ang nilalabas lang yan, kunwari, wala silang pork barrel, kunwari, ganyan. Pero yung mga project niyan, nakakita na kayo ng mga project na ginawa niya Makabayan Bloc na yan? Wala. Baka binibigay lang doon sa bundok.